matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paano mo masasabi na worth it ang paghihintay ng mahabang panahon para lamang dyan sa true love mo? Pero bago ako magsimula ay babatiin ko muna ng magandang gabi ang lahat ng staff ng Papa Dudut Stories. Pati na rin po sa mga libo-libo ninyong tagapakinig na adik na sa inyong programa. Maparadyo man o online. Siya nga pala Papa Dudut, itago mo na lamang ako bilang si Ina. May mga kaibigan kasi ako na nai-air na ang kanilang istorya ng pag-ibig kaya nagpa siya akong sumulat sa inyo para kung papalarin ay ang kwento ko naman ang marinig ko sa inyong programa. Papa Dudut, bale simple lang ang ibabahagi kong kwento ng pag-ibig. Noong high school pa lamang ako ay active ako noon sa mga gawaing pangsimbahan. Doon ay nakilala ko si Leander. May itsura, maayos magdala ng sarili, matangkad at halos lahat ng kinagigiliwan ng isang babaeng tulad ko ay nasa kanya na. At dahil sa aktibo rin siya sa simbahan ay nagkalapit kami hanggang sa naging magkaibigan kami. Pero isang araw ay hindi ko akalain na mapapasubo ako sa gulo kay Leander dahil sa pagkakamali ng iba. Pagkatapos noon ng aming fellowship ay nagdesisyon akong umuwi agad. Pero hinabol ako agad ni Leander. Mukhang may sasabihin siyang importante sa akin. Bakit mo ba ako hinahabol ha? At saka napapansin ko na abot nga ang ngiti mo. Bakit ba? Curious kong tanong sa kanya. Ina, pwede ba tayong lumabas? Tanong niya sa akin. Busy ako, simpleng sagot ko noon kay Leander. Wala kasi ako sa mood na maglakwat siya ng araw na yon. Wala din ako sa mood na makipag-date. Ganun ba? Nakita ko ang kalungkutan sa mukha ni Leander. Magsa-celebrate pa naman sana tayo. Total sinagot mo na ako. Sinagot mo na ang panliligaw ko sa iyo. Sabi pa niya sa akin. Nabigla naman ako sa sinabi niya. Anong sabi mo, Leander? Sinasagot na kita? Kasi hindi ba? Niligawan kita sa text tapos nung isang araw lang sinagot mo na ako. So tayo ng dalawa. Paliwanag niya sa akin. Teka, sa text? Hindi naman ako nakikipag-text maliban sa mga kaklase ko At mas lalong wala akong natatandaan na naging magka-textmate tayo. Git ko sa kanya. Teka, ano bang pakilala sa'yo ng nag-text ha? Siyempre pakilala niya siya raw si Ina. Naguguluhang sagot ni Leander sa akin. Baka si Mayet ang ka-text mo. Bigla akong naalala noon. Ha, si Mayet? Yung kakambal mo ang ka-text ko? Hindi makapaniwala si Leander sa aking sinabi. Kasi minsan ginagamit niya ang pangalan ko sa mga text niya. At saka may pagtatapat ako sa iyo. May gusto sa iyo si Mayet. Nako, makausap ko nga yung si Mayet mamaya. Sabi ko pa sa lalaking kaharap ko. Ganun ba? Malungkot na wika ni Leander. Akala ko ikaw yung kausap ko sa text. Ang sabi ko pa naman, katuparan na yon ng pangarap ko sa buhay. Gusto mo tawagan ko siya ngayon para maliwanagan ka? Offer ko na lang sa kanya. Wag na lang Ina, okay lang. Hindi maitago noon ni Leander ang sobrang disappointment. Huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy.
Leander, alam kong super disappointed ka ngayon. Sorry pero mabuti nang nalaman mo agad ang katotohanan. Pero Ina, akala ko pa naman ikaw yung ka-text ko. Pero alam mo ba, nung araw na sinagot mo ako sa text sobrang saya ko nun. Sabi ko sa wakas, sinagot na rin ako ng babaeng mahal ko. Ina, mahal kita. Pagtatapat niya sa akin. Hanggang magkaibigan lang tayo. Diretsang sabi ko sa kanya. Pero Ina, gusto pa noon ni Leander na magsalita at kumbinsihin akong tanggapin ko na ang kanyang pagmamahal. Pero ayaw kong lokohin ang sarili ko at ayaw ko ring paasahin siya. Patawarin mo ko pero hanggang doon lang tayo. Wala akong nararamdamang espesyal sa iyo maliban sa pagiging magkaibigan. Leander, kay Mayet mo na lang ibaling ang pagmamahal mo. Mahal ka ng kapatid ko. Alam kong siya ang makapagbibigay ng pagmamahal na hinahanap mo. Sabi ko na lamang sa kanya. Hindi Ina, ikaw lang ang mamahalin ko. Insist niya sa akin. At paano mo naman nasabi na mahal mo ko, Leander? Mga bata pa tayo. Baka naguguluhan ka lang sa mga nararamdaman mo para sa akin. Baka puppy love lang yan, katwiran ko sa kanya. Hindi Ina, hindi naman hadlang ang edad para maramdaman ko sa sarili ko na mahal kita. Hindi ito puppy love at sigurado ako dun. Paniniguro niya sa akin. Patawad pero hindi pa ako handang magmahal. Huwag mo nang ipilit sa akin ang sarili mo. Ang pag-ibig ay kusang umuusbong hindi pinipilit. At kung pipilitin natin ang sarili natin ay hindi rin tayo magiging masaya. Paliwanag ko noon kay Leander. Papadudot kahit nasa kanya na ang lahat ay hindi pa rin niya napatibok noon ang puso ko. Kaya sinabi ko agad sa kanya na hanggang magkaibigan lang kami. Ayaw ko naman siyang paasahin kaya dineretsa ko na siya. Bukod doon ay alam kong malaki ang pagkakagusto ng kakambal ko na si Mayet kay Leander. Kaya mas minabuti ko na lamang sa lalaking yon. Samantala nung mga panahong yon ay may bagong dating sa aming baryo si Taron. Bali siya ang pamangkin ng kumpare ng tatay ko na nagtatrabaho din sa farm na pareho nilang pinagtatrabahuhan. At dahil madalas ako doon sa farm ay palagi kaming nagkikita ni Taron. At makalipas nga ng isang taon ay nagkalapit kami sa isa't isa. Doon ay sumama na si Taron sa tropahan kung saan ako kabilang. Isinama niya rin noon ang pinsan niyang si Arturo. Papadudot pagkatapos ng trabaho sa farm ay madalas kaming magbandingan na magtotropa. Simula noon ay naging close na kami ni Taron at dahil sa closeness namin ay hindi maiwasang mahulog ang loob niya sa akin. Papadudot madalas akong sulatan ni Taron at pinapadala niya ito sa kakambal ko na si Mayet. Minsan ay may mga pagkakataon din na inaalayan niya ako ng mga tula. Pero na mga panahong yon ay hanggang kaibigan pa lang ang nararamdaman ko noon kay Taron. Samantala isang araw habang nasa isang resort ako kasama ng aking mga kaibigan ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Leander. Nasaan ka Ina? Tanong niya noon sa akin. Narito kami sa beach sa Laya. Sagot ko sa kabilang linya. Nga pala si Mayet, kumusta na dyan? Kasama mo ba? Tanong ko naman sa kanya. Narito ako sa bahay ninyo. Pinatuloy ako ni Mayet. Sabi nga niya sa akin na kasama mo raw sina Taron at Arturo? Oo, kasama ko silang mag-beach. Sina Ate Bekay at Nanay. Tugon ko. Sandaling nanaig ang katahimikan sa kabilang linya. Para bang may pag-aalinlangan si Leander na sabihin ang kanyang saloobin. Pero makalipas ang ilang minuto ay nagsalita din siya. Ina, mahal mo ba si Taron? Oo naman, pero hindi ko pa rin siya sinasagot. Alam mo na, gusto ko munang mag-effort si Taron sa panliligaw sa akin. Masaya kong sagot sa kanya. Ang swerte naman niya kung ganon. Malungkot niyang sabi sa akin. Alam mo, nagdala ako ng maraming bulaklak para kay Mayet ngayon. Pero alam mo ba, para talaga yon sa'yo kung sinagot mo ko. Sabi pa niya sa akin. Leander, ilang buwan na kayong magkarelasyon ng kakambal ko. Hanggang ngayon pa rin ba hindi ka pa rin makamove on sa akin?
Leander, mahal ka ni Mayet. Huwag mo naman sanang lokohin. Seryoso ang sabi ko sa kanya. Ina, ikaw talaga ang mahal ko, hindi ang kakambal mo. Alam mo ba, handa akong iwan si Mayet, sagutin mo lang ako. Sabi pa niya sa akin. Na siyang kinagalit ko. Hindi, Leander, huwag mong saktan ang kapatid ko. Hindi mangyayari kailanman ang gusto mo. Pero mahal kita, Ina. Giit niya sa akin. Hindi kita mahal. Wala akong espesyal na nararamdaman para sa'yo. Patawarin mo ko. Pagkatapos noon ay binaba ko na ang phone at napahinga ng malalim. Hindi ko naman namalayan na umahon na pala si Taron at nakatayo na pala sa likod ko. May problema ka ba? Sinong kausap mo sa cellphone? Tanong niya noon sa akin. Si Leander lang yun. Nangungumusta lang. Kasama niya ngayon si Mayet. 6 months na rin nila ngayon. Sagot ko. Tayo ba, Ina? Kailan ba tayo magdiriwang ng monthsary? Nahihiyang tanong sa akin ni Taron. Nako Taron, saka mo na lang isipin yan. Natatawang sabi ko. Pero napansin kong seryoso noon ang manliligaw ko. Basta ipagpatuloy mo lang ang pagsuyo mo sa akin. Malay mo, baka isang araw mapa-oo mo na ako, ang sabi ko na lang sa kanya. Ina, may sasabihin sana ako sa iyo. Magpapaalam muna ako sa iyo. Aalis kasi ako. Malungkot niyang pagtatapat sa akin. Saan ka pupunta? Curious kong tanong sa kanya. Babalik muna ako sa probinsya para mag-aral. At saka alam mo ba, nagbabalak na rin akong tumigil sa bisyo ko. Hindi na rin ako iinom at maninigarilyo. Magiging seryoso na ako sa buhay para naman maging karapat dapat na ako sa iyo. Pagdating ng panahon, wika niya sa akin. Sana'y huwag mong gawin yan para lang sa akin. Isipin mo na para din sa iyo yan. At saka sa puso mo ngayon lahat ng mga sinabi mo sa akin ngayon. Good luck sa iyo, Taron. Sana'y magtagumpay ka sa plano mo. Sinserong sabi ko sa kanya. Mamimiss kita. Nalulungkot niyang wika sa akin. Huwag kang malungkot. Alam kong magkikita pa ulit tayo. Paniniguro ko kay Taron para mawala ang anumang lungkot na kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. At yun na nga papadudot, natuloy din si Taron sa pagbalik sa kanilang probinsya para mag-aral. Aaminin kong namiss ko talaga siya ng lubos. Lalo na noong bihira na lamang kaming magkausap sa chat o social media dahil sa sobrang busy niya. Nangihinayang ako noon kasi hindi ko nasulit ng mga araw na magkasama kami. O na-realize kong mahal ko si Taron kung kailan wala na siya. Samantala, papadudot, hindi lang si Taron na naging close ko noon kundi pati na rin ang pinsan niyang si Arturo o madalas naming tawagin bilang Kuya Turo. Si Kuya Turo ay ex-boyfriend ng kapatid kong si Ate Marjorie. Pero hindi man sila naging successful ng kapatid ko ay nananatiling close friend namin si Kuya Turo. Pero isang gabi ay hindi ko ini-expect na malalaman ko mula kay Kuya Turo ang totoo niyang nararamdaman para sa akin. Ina, may gusto akong sabihin sa iyo. Mahal kita. Biglang pagtatapat sa akin ni Kuya Turo. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo. Kaso'y nahihiya lang ako. Pagpapatuloy pa niya. Samantala tulad ng sinabi ko kanina, ako yung tipo ng babaeng diretsahan dahil ayaw ko nang paasahin pa ang isang lalaking wala namang nararamdamang pag-ibig. Wala akong ibang nararamdamang espesyal sa iyo maliban sa pagiging kaibigan. Diretsa kong sabi sa kanya. Handa akong patunayan sa iyo na ako ang karapat dapat sa iyo. Wika pa niya. Pero paano ang pinsan mo si Taron? Ayaw kong dumating sa puntong mag-away kayong magpinsan dahil lang sa akin. Ang sabi ko naman sa kanya. Mahal mo ba si Taron? Seryoso niyang sabi sa akin. Oo, mahal ko siya, Kuya Turo. Nagpaplano na nga akong sagutin siya pagbalik niya. Buong pagmamalaki kong wika sa kanya. Gaano ka kasigurado na babalik pa siya sa iyo? Panunubok pa niya sa akin. Malaki ang tiwala ko kay Taro. Hindi siya yung ibang lalaki na napapako lang ang pangako. Nung pinangako niya sa akin na babalik siya para suyuin ako, alam kong tuto pa rin niya yon. Yun na lamang ang sinabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis na ako. At iniwan siyang nasasaktan dahil binasted ko siya.
Ayun nga Papa Dudut, ilang beses pa rin akong sinuyo ni Kuya Turo kahit na palagi ko siyang binabasted. Hanggang sa nainis na ako noon at tuluyan ko na siyang iniwasan. Sobrang nasaktan siya sa ginawa ko. At nabalitaan ko na lamang mula sa ilang mga kaibigan ko na madalas siyang maglasing dahil sa sobrang pagmamahal sa akin. Hanggang sa isang araw ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magagawa ni Kuya Turo. Ina, nakikiusap ako. Kahit na lumuhod pa ako sa iyo, gagawin ko, mahalin mo lang ako. Pagmamakaawa niya sa akin, nang puntahan niya ako sa aming bahay. Nagkataong wala doon ang mama ko at si Ate Marjorie. Si Mayet naman ay namalengke ng mga sandaling yon. Hindi ba may girlfriend ka? Ayaw ko mang agaw ng boyfriend ng iba. Hindi ako ang babaeng nararapat sa iyo, giit ko sa kanya. Handa akong hiwalayan ang girlfriend ko para sa iyo. Sabi pa niya pero nainis na ako. Tama na Arturo. Tinawag ko na siya sa buo niyang pangalan. Ibig sabihin noon ay galit na ako. Pakiusap, huwag mo nang ipilit pa ang alam nating hindi po pwede. Kuya Turo, nakikiusap ako, umuwi ka na sa inyo. Utos ko pa sa kanya. Sa puntong yon ay nagtaas na siya ng boses sa akin. Hindi ina, hindi ako uuwi hanggat hindi mo sinasabi sa akin na mahal mo rin ako. Pagkatapos noon ay puwersa niya akong hawakan at halikan. Ano ba Kuya Turo? Bitawan mo nga ako kuya, ano ba? Nasasaktan ako. Buong lakas kong paglapag sa kanya pero sadyang malakas siya noon kaya nahawakan na niya ako sa aking masiselang parte ng katawan. Mahal na mahal kita ina. Handa kitang panagutan. Wika niya sa akin bago niya ako pagsamantalahan. Nagawa ko pang sampalin noon si Kuya Turo pero hindi pa rin niya ako napakawalan. Doon ay napaiyak na ako sa takot at tinanggap ko na sa sarili ko na magagahasa na ako. Buti na lamang at dumating ang kapatid kong si Mayet at agad niyang nakita ang kahayupang ginagawa sa akin ni Kuya Turo. Nagtatakbo naman si Kuya Turo palayo nang makita niyang kinuha ni Mayet ang itak sa kusina para itaga sa kanya. Sa kabilang banda ay nag-iiyak naman ako sa harapan ng aking kapatid. Papa Dudut, nang malaman ito ng mama ko ay nagbalak siyang magsampa ng kaso laban kay Turo. Pero agad ko siyang pinigilan. Wala akong balak na magsampa ng kaso sa lalaking muntik ng manggahasa sa akin basta huwag siyang lalapit sa akin kahit kailan. Samantala ay muli kong na-miss si Taron at sinubukan kong makipag-communicate sa kanya via social media. At nagtagumpay naman ako dahil muling sumigla yon. Marami akong ikinuwento sa kanya at siya rin ang maraming ikinuwento tungkol naman sa buhay niya. Simula noon Papa Dudut ay palagi ko na siyang hinahanap-hanap. Bagamat may communication na rin kami sa pamamagitan ng text at calls ay hindi pa rin noon maibsan ang kalungkutan ko. Kaya ang dasal ko lang noon sa Diyos ay sana'y umuwi na si Taron para naman magkasama na kaming dalawa. Papa Dudut, sa puntong ito, aminin ko man o hindi pero lalo akong na-inlove kay Taron. Papa Dudut, 2 taon ang lumipas pero hindi pa umuwi noon si Taron. Kaya naman sobra akong nalungkot noon. Walang gabi na hindi ako nagdarasal sa Diyos na sana'y makasama ko na si Taron para naman maibsan ang pangungulila ko sa kanya. Samantala ng mga panahong ding yon ay may tumutulong sa akin sa pag-aaral ko. Si Kaka Densyo ng isang caretaker sa farm. Noong una'y mabait siya sa akin at parang apo ang turing niya sa akin. Pero simula nang ma-stroke siya ay unti-unting nag-iba ang kanyang pakikitungo sa akin. Papa Dudut, doon ko na-realize noon na ang pagtulong pala ni Kaka Densyo sa akin ay may hinihintay palang kapalit. At dahil takot na takot ako pero hindi ako nagpahalata ay unti-unti akong lumayo kay Kaka Densyo na siyang kinagalit nito. Papa Dudut, dumating ang puntong pinagtangkaan na ni Kaka Densyo ang buhay ko. Nung una'y palaging may nangiiwan ng patay na pusa sa harapan ng bahay namin hanggang isang umaga. Nakita namin sa aming pinto ang kinatay na katawan ng alaga naming aso at hindi pa nagtatapos doon ang kanyang pananakot. May pagkakataong may nagpapaputok pa ng baril sa aming bahay na siyang ikinabasag ng mga urn o lagay ng abo ng mga yumao kong lolo at lola. Dahil doon ay humingi na kami ng tulong sa pulisya pero hindi nila mahagilap noon si Kaka Densyo. Nagtago na ito.
Lalo kaming kinabahan dahil anumang oras ay gaganti yon sa amin, lalo na sa akin. Hanggang sa isang araw, habang pauwi ako sa bahay ay may humintong tricycle sa tapat ko at lumabas doon si Kaka Densyo at pilit akong sinasakay sa loob. Buti na lamang at siyempong napadaan si Kuya Turo at iniligtas niya ako mula sa manyakis na si Kaka Densyo. Nagbuno silang dalawa. Bagamat walang baril na hawak si Kaka Densyo ay may dala-dala naman itong balisong at walang awang tinarak ito kay Kuya Turo. Samantala bagamat sugatan si Kuya Turo ay nakuha pa rin niyang matalo si Kaka Densyo nang masuntok niya ito sa panga na siyang naging dahilan para mawala ng malay ang matanda. Agad naman akong tumawag ng pulis at nahuli nila si Kaka Densyo habang si Kuya Turo naman ay agad na dinala sa ospital para magamot. At ayun nga papadudod sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman si Kuya Turo. Doon ay muli kami nagkausap at humingi siya ng tawad sa akin sa tangkanyang panggagahasa noon. Pinatawad ko naman siya dahil sa nakita ko namang nagsisi na siya. At niligtas din naman niya ang buhay ko mula sa isang rapist. Simula noon ay naging magkaibigan ulit kami ni Kuya Turo. Samantala ay nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Taron hanggang sa isang araw ay isang aginaldo mula sa Diyos ang aking natanggap. Ina, tawag sa akin ni Taron. Agad ko namang niyakap siya pagkakita ko sa kanya. Grabe, namiss kita. Mukhang namiss mo ako. Ang higpit kasi ng yakap mo sa akin, natatawang wika niya sa akin. Kumusta ka na, Taron? Agad naman siyang sumagot sa tanong ko. Heto, mabuti naman. Pero alam mo, aaminin ko sa iyo ha. Malungkot ang naging pamamalagi ko doon sa probinsya. Kasi ikaw lang palagi ang nasa isipan ko. Hindi naman kasi sapat yung hanggang text lang ang komunikasyon natin. Pero ngayon ay masaya na ulit ako kasi nagkita tayo ulit. Ikaw, kumusta ka rin? Tulad mo okay na rin ako kasi nakita at nayakap na rin kita. Sagot ko naman sa kanya. Ibig sabihin ba niyan love mo na talaga ako? Panunubok niya sa akin. Oo na, love nga kita. Kinikilig kong wika sa kanya. Kung gano'n ay sasagutin mo na ang panliligaw ko sa iyo? Mabilis naman akong sumagot sa tanong. Oo, pinatunayan mo naman sa akin na mahal mo talaga ako at deserve mo ang pagmamahal ko. Girlfriend mo na ako ngayon. Tuwang-tuwa naman si Taron sa narinig niya mula sa akin. Salamat, Ina. Mangako't mamahalin kita ng tapat at kahit kailan ay hindi kita papaiyakin o sasaktan. Ipagtatanggol din kita sa mga taong magtatangka sa buhay mo. Sabi pa niya. Papadudot nang bumalik si Taron at naging boyfriend ko na siya ay labis ang naging katuwaan ko. Nawala ng lungkot na dati kong nararamdaman noong wala pa siya. Naging masaya naman ang relasyon namin dahil mas dumalas ang pagbibigay niya ng love letters sa akin at madalas niya akong alaya ng mga tula. Papadudot parang umikot na noon ang mundo ko kay Taron. Akala ko noon ay wala nang katapusan ang kasiyahan naming yon. Pero nagkamali ako dahil isang araw ay isang matinding pagsubok naman ang dumating sa aming relasyon. Ina, si Mayet nasa kabilang linya. Wika sa akin ang amo kong si Ma'am Cynthia. Agad naman akong lumapit sa kanya at sinagot ang telepono. Hello Mayet! Bakit ka naman napatawag? Sina nanay, kumusta na? Tanong ko sa kanya. Heto, mabuti naman kami dito sa probinsya. Nga pala Ina, si Taron. Malungkot nitong wika sa kabilang linya. Agad naman akong nakaramdam ng kaba. Oh, ano nangyari kay Taron? Nag-aalalang tanong ko tungkol sa aking boyfriend. Nasangkot sa nakawan ng boyfriend mo. Balita sa akin ni Mayet. Nagulantang naman ako sa natanggap kong balita. Sigurado ka? Baka naman napagbintangan lang ang boyfriend ko. Agad namang sumagot si Mayet. Nahaharap sa kaso si Taron kasi umamin siya na siya ang nagnakaw ng feed sa farm na pinagtatrabahuhan niya. Sabi pa niya, inutusan siya ng tito niya na magnakaw. Ano nangyari kay Taron? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Nakapagpiyansa naman si Taron sa tulong ng mga magulang niya pero bumalik na ulit sila sa probinsya nila. Kwento pa sa akin ng aking kapatid. Ganun ba? Kaya pala hindi nag-respond sa akin ang boyfriend ko. Nag-aalala kong sabi sa kanya.
Mayet, kinakabahan ako. Bakit ka naman kakabahan? Nasa mabuting lagay naman ang boyfriend mo, wika ko. Ewan ko pero parang kinakabahan ako na baka hindi na niya ako balikan. Huminga naman ng malalim si Mayet bago nagsalita. Huwag kang mag-alala at mukhang mahal ka naman ni Taron. Hindi ka niya iiwan. Sana lang talaga, Mayet. Malungkot na wika ko sa aking kapatid. Papadudot ang insidenteng yon ang siyang nagpalayo sa amin ni Taron ng tuluyan. Simula noon ay hindi na siya nagparamdam sa akin. Wala na rin akong balita sa kanya hanggang ngayon. Doon ay naranasan ko ang masaktan ng todo. Masakit pala talagang mabigo sa pag-ibig, lalo na kung umasa ka na kayo ang magkakatuluyan. Pero ang ending ay hindi pala. Matagal din bago ako naka-move on kay Taron. Papadudot, kailan ko ba makikita ang totoo kong pag-ibig? Kailan ba ako magiging masaya at malaya na ipakita sa taong mahal ko ang pag-ibig ko? Siguro'y malapit na at bahala na ang Diyos sa akin. Alam ko namang ibibigay niya sa akin ang lalaking nakatakda para sa akin. Papadudot, heto lang ang ibabahagi kong kwento sa iyo. Muli maraming salamat sa mga taong tumulong sa akin para maipadala sa programa ninyo ang sulat ko. Mabuhay kayong lahat. Lubos na gumagalang, Ina. Ina, katulad ng matagal ko nang sinasabi sa programang ito ay huwag kang mainip sa paghahanap ng iyong true love. Oo, true love arrives at the right time. Dumarating yan kapag handa ka na emotionally, physically at paminsan-minsan ay financially. Lahat ng ito ay plano sa iyo ng Diyos. Huwag mo siyang madaliin. Alam niya kung ano ang nararapat at kung ano ang ikabubuti ng iyong buhay. Habang naghihintay sa iyong true love ay i-focus mo muna sa iba ang atensyon mo. Live life to the fullest. At ang ibig kong sabihin ay ibaling mo sa pamilya at mga kaibigan mo ang iyong atensyon habang naghihintay ka kay Mr. Right. Paunlarin mo ang iyong sarili, explore your skills, talents and maximize your resources. Paunlarin mo ang iyong pagkatao and with that ay walang nasasayang na opportunity sa iyo habang naghihintay ka sa iyong true love. Anyway, huwag ka ring matakot na mag-entertain ng mga manliligaw at huwag ka ring magpadalos-dalos ng desisyon. Pag-isipang mabuti bago gumawa ng isang mahalagang desisyong pag-ibig. Sa pamamagitan nito ay mahahanap mo ang tamang tao para sa iyo. Just learn to wait at habaan mo lamang ang iyong pasensya. Muli maraming salamat, Ina, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin
Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama! Tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na!